Hello Kathden fans! Ito na nga ha, destiny talaga itong Kathden mga kasembreros kasi napaka-witty at napakagaling ng mga investigador talaga nito ng Kathenatics mga kasembreros. Unang-una, maliban dito sa bago ha, na yung ginawa nilang eksena, kung syempre naalala natin mga kasembreros dito yung sa Hello Love Again, nagkahiwalay sila, yung sa bench scene nila mga kasembreros, na kung saan kung nag-confront sila sa bawat isa na parang maghiwalay na nga kasi si Ma'am Catherine ay pupunta na Amerika, tapos Sir Alden ay mananatili sa Canada. So parang sabi ng mga Kathenatics, so tinotoo, parang talagang yun yung ginawa ng Kathden, na naghiwalay muna sila ngayon mga kasembreros kasi nga hindi sila nagsasama sa mga projects, na hindi na sila nagsasama sa isang frame, sa isang proyekto mga kasembreros. So talagang masabi na talagang destiny talaga ang Kathden mga kasembreros. Tapos syempre heartbreaking ang moment na ito, no? Alam natin na talagang nakakapiga ng damdamin at puso itong eksenang ito ng Kathden sa Hello Love Again mga kasembreros. Binigyan pa ng mga kumapatawag dito ng eksena na sobrang bigat mga kasembreros at nakakaiyak ni Ma'am Catherine at saka ni Joy and Ethan mga kasembreros. So ito sobrang panatag, team panatag, destiny, tinotoo talaga nila. So yun. And then ito hindi ko alam, kaliwete pala si Ma'am Catherine kasi yung ginawa niya dito, nagpapirma sa Pilipinas Got Talent yung El Gama Penumbra na champion niya dati sa or sumali dati sa Pilipinas Got Talent. Tapos pumirma siya, hindi ko alam ano ba to, naka front cam. Kasi ang pagkakaalam ko, kanan ng pansulat ni Ma'am Catherine, yung kamay na ginagamit ba. So di ba si Sir Alden ay kaliwete din. So parang naisip ng mga Kathenatics dito talagang sila kasi parang kaliwete. Pero correct me if I'm wrong po kasi parang may mga times nakita ko siya na si Melay dito, may pakwela rin siya. May mga times na parang kanan si Ma'am Catherine, di ba? Siguro nakaharap yung camera. Pero correct me if I'm wrong po mga customers. Pero para sa atin ay kahit kaliwat kanan, basta destiny talaga ang Kathden mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasembreros kasi yung bagong trend na naman daw na pinapauso ni Sir Alden, itong parang yung kamay niya sa baba. Ito na naman yung susundin ng mga tao mga kasembreros after ng Padilla. And speaking of Padilla, may hindi nakaget over. Sobrang kulit na reaction ni Sir Alden dito. Sorry po. Kasi yung sa Rebisco Crackers nga, yung isang, hindi kong part ba ito ng management or isang fan mga kasembreros. Kasi nagpipicture siya, tapos akala ni Sir Alden, picture silang dalawa, yung formal. Parang nagulat na, ano ba yan? Parang ganun, parang oh my God. Sobrang kulit sa gilid niya si Sir Luis Manzano. Tapos yun pala, parang na-prank siya mga kasembreros. Parang na-prank si Sir Alden dito. Kaya sobrang kulit lang ang kanyang reaction mga kasembreros. And then ito, speaking of fans, si Ma'am Catherine, ay meron din siyang tawag dito, encounter sa isang fan. Si nakalimutan yung pangalan nito, pero vlogger din to parang gumagawa na siya ng content mga kasi tas yung segment nga nito nila nung Sunday mga kasembreros ni Ma'am Catherine, na kung saan ay nagpa-picture, tapos sobrang ganda na syempre ng inyong cinema queen mga kasembreros sa kanyang kulay brown na outfit. Pero next time kuting, wag naman sanang masyadong tawag dito pabulgar kasi ang mga tao, alam mo na, mga judgmental. So ayun, so next item natin ito, yung isa dito ginawang babae si Sir Alden. Ginawang babae si Sir Alden si Ma'am Catherine, sobrang ganda dito sa kanyang Cleopatra look mga kasembreros. Si Sir Alden naman, hindi ko alam kung ano pumasok sa isipan ng isang fan dito na ginawa siyang parang Latina, Mexicana na parang basta sa mga Argentinian look, parang ganun mga kasos ang ginawa dito. Parang cowgirl kumbaga pa. Tapos ginawang yung feel
yung effect dito, ginawang babae Sir Alden, tapos yung kanyang damit ay parang sobrang kulit ng fan na to, makurot nga to minsan mga customer, hindi, joke lang po. So yun, talagang kulit niya, tapos ginawang babae si Box Office King. Tapos yung Katrina, sobrang ganda dito sa kanyang Cleopatra na look. And ito itong nakakulay gold siya na damit mga customers. Alam ko, part to ng kanyang dito, anong awarding nga to. Basta medyo matagal na to, nag-resurface lang siya sa social media. Kaya sinishare ko po sa inyo mga customers. Kulay gold, no? Kulay dilaw. Na kung alam natin ay ang dilaw ay yung kulnago ni Sir Alden. Mga customers and Cathinatics. If I'm not mistaken, this was hindi siya last year kasi sobrang pait pa ni Ma'am Catherine last year. Siguro siya last year mga kasombreros. And then ito, na-feature pala si Sir Alden at si Joros mga kasombreros sa Bandera. Yung kanyang interview nga sa isang content, hindi siya content creator, showbiz insider nga about sa kay Sir Alden at saka kay Ma'am Catherine, na sabi niya dito, nakatakip tenga ko, nakapikit mata ko, sabi nga. So parang ang gusto niya sabihin, parang wala siyang, di ba, parang hindi siya pwedeng magsalita, no? At saka hindi siya pwedeng parang hindi sa kanya dapat manggaling mga kasambreros kung ano man ang namamagitan sa Kathleen, na kung alam natin ay pwede naman sabihin na friend lang sila, they're just friends, naghiwalay na after ng project, no, parang ganun ba mga kasambreros, pwedeng sabihin ni Sir Joros yun, pero hindi niya pwedeng sabihin kasi syempre alam niyang meron namamagitan sa dalawang ito mga kasambreros. Sabi ko nung mga last year pa yata yun, or after ng Hello Love Again, hindi pwedeng hindi magka-developan ang isa mag-partner, lalong-lalo na sa estado nila mga kasembreros, kapag after ng mga eksena na ganun, after ng pelikula. Kasi nga, di ba, yung Kim Pao, yung dati, parang nagkaka-developan talaga sila. And come to think na yung Kathleen, si Ma'am Catherine at si Sir Alden, talagang yung family nila, no, botong-boto. Tapos parang sa level nila ba, parehong box office king, yung isa box office queen, yung isa puro business, yung isa naman may business din, yung isa mabait, yung isa love ng kanyang company, love ng kanyang mga kasama sa trabaho, si Ma'am Catherine ganun din. So pareho sila ng core values sa buhay mga kasus. Kaya destiny talaga ang Kathleen mga kasambreros. And wala tayong pakialam sa mga sa ibang mga sinasabi ng tao dyan na ito. So hindi ganun mga kasus. So tayo po ay team panatag tayo na destiny ang Kathleen mga kasambreros and mga Cathinatics. And then ito, last item, sige, ito po last item natin, ang Hungry Pita, no? At the Hungry Pita ay nag-post ulit ng kanilang video teaser sa large shawarma naman ito mga kasambreros for ₱1 lamang, no? Kasi anniversary na nila. Happy first anniversary the Hungry Pita sa podium nito sa Ortigas mga kasambreros. So dito pala minsan pupunta si Sir Alden, kung kaya siya nasa podium minsan. Pwede rin siyang malapit sa Shopee office. Ito po ay ngayong araw actually, no? Yung kanilang kanilang anniversary mga kasambreros. So kung malapit kayo dyan ang address po ito, no? The Podium West Tower sa 49th floor sa Shopee office mga kasambreros sa Mandaluyong. Tapos yung landmark na pwede ninyong tandaan ay yung pantry area nila dyan sa Shopee company. So kung malapit kayo sa Ortigas, kung malapit kayo dito sa podium mga kasambreros sa Shopee office na ito sa Mandaluyong, ay pwede kayong pumunta kung trip nyo lang naman mga kasambreros. So malayo yun sa amin dati kasi Paranaque kami. Pero yun po, no, kung trip nyo lang po na pumunta dyan sa anniversary today ng The Hungry Pita ni Sir Alden Richards. Alright, so team panatag tayo, yun lamang sa ating Kathleen items. Blessed day po sa bawat isa. Today is June 10, 2025, Tuesday. Talagang parang radio station na yun, no? Alright, so sana pagpangin po natin ang Word of God and pagpalain pong bawat isa. At para po sa ating Word of God mga customers ay napaka-favorable po nito. Ang title natin,
favor ni Lord. At ang verse po natin ay Psalms 90 verse 17. Let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. Napakaganda po nito mga kasambreros. Reminder ito, yung verse na Psalms 90 verse 17 mga kasambreros. Reminder po ito sa atin ng impact ng presence ng Panginoon sa atin. Yung kanyang favor mga kasambreros. And nag-highlight ito ng dalawang significant things or themes. Una, yung beauty, no? Ang ganda ng Panginoon mga kasambreros through His favor and the work of our hands. So sabi dito, sa ibang translation kasi sa beauty, no? Let the beauty, and sa iba naman is let the favor of our God mga kasambreros be upon us. So nagsisignify ito ng kapag tayo po ay lumalakad, no, sa radiance, sa glory, sa pag-ibig, sa protection, sa patience, sa pagpapatawad ng Panginoon sa ating buhay, ay nire-reflect din natin yung kanyang favor sa iba, or yung kanyang glory or yung beauty niya mga kasambreros. So ang favor na ito ay hindi siya nagpe-pertain sa outer lang, no, na favor and outer beauty, no, sa ibang translation. Pero ito po ay nagsa-shine at saka nag-favor at nanggagaling sa puso mga kasambreros. Let the favor of the Lord our God be upon us. So yung pangalawa dito is the second part is establish the work of our hands. So nagre-reflect naman ito ng human desire for our efforts to yield meaningful, lasting results. So ang mga tao, maraming mga napansin ko rin mga kasambreros na yung mga taong walang panahon, walang faith, walang time sa Panginoon mga kasambreros. They work, no, their hands, their lives are well spent when it comes to working kaliwat kanan. Pero pag wala pala yung favor ng Panginoon, useless siya. No, nakikita ko yung difference at malaking pagkakaiba talaga mga kasambreros kapag tayo po ay may favor ng Panginoon. Favor is something na maybe a reward. Favor is something na hindi natin deserve mga kasambreros, but still God provides and God is giving us that favor sa atin. Kasi nga tayo po ay kumbaga kanyang pinili, kanyang anak at kanyang napi-please siya sa ating buhay mga kasambreros. And to grasp the full essence of Psalms 90 verse 7, we must appreciate the context within which it is placed. So ang verse na ito actually, no, as a sort of background, ay a reflection ito ni Moises, no, underscoring the human experience, mortality, and the eternal nature of God. So there is that comparison na ang favor ng Panginoon kung sa atin, at saka yung second stanza naman ay yung ating mortality, yung ating pagiging tao na we must work, no, kailangan natin magtrabaho. So yung buhay natin sa mundong ito, no, there's a lot of experiences from bad to good, pero most of the time talagang gusto natin masaya, gusto natin kaaya-aya, pero hindi ganoon ang buhay. That is why hindi tayo perfecto, so that we have to cling, we have to trust, we have to look, we have to seek the God who is perfect. So the God of heavens and the God of earth, so the God who created the heavens and the earth. So Moses serves as a source of reason, reminding us the brevity of life and how fleeting it can be. So sa ibang sa 93 to 6 naman ito mga kasambreros. So ito ay malinaw na reminder sa atin na kapag ang favor ng Panginoon sa atin, kahit saan, kasi ang favor ng Panginoon hindi lang yan siya dito sa Pilipinas, hindi lang yan siya sa Germany, sa Spain, no, omnipresent ng ating Diyos. That is why kahit saan kapag ang favor niya, kagaya ng nalala ko yung sa time ni Joseph, no, Joseph the dreamer, kasi ang favor ng Panginoon nasa kanya. So kahit nasaan siya mapunta, from Israel hanggang sa mapunta siya sa Egypt, kasi nga binenta siya ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kapatid. So ang favor ng Panginoon andun pa rin sa kanya. So he was guided by God throughout his journey, maging sa kulungan, maging sa palasyo, and so on. So ganun katindi, no, hindi siya limited sa ating dito lang sa mundo, dito sa ating lugar, or sa amin mga kasambreros, but
kahit saan siya, no? Kasi ang Espiritu ng Diyos ay omnipresent. So kapag breakdown natin ito, ay yung kagandahan ng favor ng Panginoon, mga customers. And it's very unique kasi different siya sa mundo, mga customers, when it comes to favor. Let's say yung favor ng tao, no, kapag pwedeng pahingi na pagawa naman ng favor, ganyan. So paggawa naman ng favor, so most of the time ay tayo yung hinihingan or ang ibang tao humihingi sa atin. Pero yung gusto naman natin tayong gawa ng favor, di ba? Ganun mga ang tao, mga customers, and that's our nature. So the plea for God established the work of our hands demonstrates a deep recognition of our limitations and a desire for divine involvement in our worldly efforts. So ito ay ina-admit natin, no? Inaamin natin, mga asos, na yung ating kamay na dito tayo sa mundong ito ay nag-demonstrate ng napakalalim na recognition or acknowledgement ng limitation ng tao. So kung kaya nagde-desire tayo na ang Diyos natin ay bigay yung kanyang favor sa atin, because without His favor ay useless yung ating ginagawa, mga kasi parang wala siyang purpose. And kapag walang blessing ng Panginoon ay hindi nagtatagumpay ang ating mga effort at ang ating mga ginagawa. So God does not simply want us to succeed. He desires us to flourish and grow intellectually and spiritually in our labor. So sa lahat ng effort natin, dapat ay nandun yung paglago intellectually. Kasi ang tao, basic experience, mga kasusa, kapag di ba yung mga matatanda natin, kasi na sila kung when it comes to karanasan, when it comes to experience, ay papunta pa lang tayo na mabata, pabalik na sila. So ganon, which is very true, kasi kapag tayo po ay experience na marami ng pinagdaanan, marami ng hirap, so nandun yung intellectual at saka spiritual growth, mga kasumbers, tama? So this means we seek His wisdom before embarking on our endeavors. So kaya sa Panginoon, bago tayo gumawa ng isang hakbang, na isang plano, magtrabaho, ay or i-workout, ay dapat mag-seek tayo ng kanyang guidance, ng kanyang favor, at saka ng grace, mga kasembreros. So a primary lesson we can glean is the importance of aligning our life's work with God's will. So napakahalaga nito na we have to align, no? Lord, will mo ba ito, no? Kapag will mo, ito ay mangyayari at maging successful, mga kasi kapag hindi mo will, ay hindi ito mangyayari. As simple as that. And kapag will ng Panginoon, mas lalo ito magpapalapit sa atin. Yung plano ba na ito, yung trabaho ba na ito, yung business ba na ito ay magpapalapit sa akin sa Panginoon, or mas lalo ako magiging busy at wala na akong time mag-Bible, mag-pray, mag-worship at mag-service sa Panginoon. So hindi yun ang will ng Panginoon, mga kasembres. So another crucial lesson is the empowerment offered through God's presence. So recognizing that we rely on God for strength and guidance keeps us humble and encourages us to seek His beauty or His favor actively. So again, active, mga kasembreros, no? Hindi tayo yung antay-antay lang. So kasi ang isang empleyado, kapag kapag masipag magtrabaho, syempre nakikita ng boss yan, no? Talagang bibigyan ng favor, bibigyan ng reward. So ganun din ang Diyos natin. How much more sa Diyos natin, nakikita lahat-lahat yung ginagawa natin sa sikreto, yung ginagawa natin sa public, yung ginagawa natin sa kwarto, yung ginagawa natin sa labas, yung ginagawa natin sa CR, ginagawa natin kung saan-saan, mga kasebreros, ay nakikita ng Panginoon. So we have to pursue and we have to embrace that truth, mga kasebreros. And ang Psalms 90 verse 7 ay nag-remind sa atin ng comforting reminder pa ng God's favor at saka blessing sa atin, and nag-highlight ito ng dependence on Him while encouraging us to reflect His character sa ating pang-araw-araw na buhay. So napakaganda nito, mga kasmas, no? Kasi kapag tayo po ay may favor ng Panginoon, parang tayo po ay tayo po ay hindi lang nasa jackpot, kasi hindi naman tayo nagsusugal. It's more than the material blessing. It's more than financial blessing, mga kasmas. Yes, of course, kailangan natin ng pera, kasi kailangan mabuhay talaga ng tao. Kapag walang pera ay hindi mabuhay ang tao. Pero kapag minahal mo ng pera, yun na yung kasalanan, mga kasmas. Kailangan natin ng material things, no? Kailangan natin ng ganito, ng ganyan. But more than these material and superficial things ay ang favor at ang guidance ng presence talaga ng Panginoon, mga kasmas. Kasi may mayaman ka nga, tapos hindi naman kayo okay ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, o ng kapatid mo. So hindi kayo nagkikibuan, puro kayo pride. So useless ang material things at saka ang wealth or kayamanan, mga kasmas. Kung kaya
more than anything else, yung presence ng Panginoon. Kasi ang presence ng Panginoon, nandyan ang love. Okay? Kapag wala dyan ang love sa pamilya nyo, wala ang presence ng Panginoon because God is love. Alright? So, as simple as that, mga kasembreros. So, yun lamang po in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our God of favor, Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros. Paalam po.